na yung ano ko, lucky. Hindi na ako mag-grocery ng marami. True. Ang nabubuhay lang yung ano, sibuyas tsaka bawang. Oo, nabubuhay talaga. As in, merong mga bagong tubo. Mantika pala sa loob ng rep. Ilang beses na lang yan sa akin. Kapag na naman lucky. Bigla na lang, uy, dalawa na yung sibuyas. Tama yung decision natin. Kisses pala. Tama yung decision natin na doon magpagas. Mas mura. Gcash ko na lang yung 1K mo lang. Ha? Nalagay sa buhay. Lang, baka hindi lalo kayanin ng aking internet. So, written letter na lang ulit. So, may utang kami audio letter for the next phase of ang Walakwentong podcast. Oo, baka mag-audio letter na lang tayo sa 300 episode. Ang lari. Meron na ako actually nakuha eh. Oo Di ba nga. yun yung sabi ko sa'yo? Para pang Santa Angelica, Santa Angge. Oo. Pili ko Papalit na sinulat lang niyo yun ito, after Net. ng ano, Alagad ni Angge. After nagsulat ni Alagad ni Angge. Nagsulat din to. Grabe talaga the doors na talagang inopen ng mga alagad ni Angge. Mas nagiging matapang na ang ating mga listeners. Lurky. O sige, go. Dali. Basta ka na. May pull out pa kami. Hindi tayo magpapakilala. Ay, oo nga. Ako si Tonette and I am a proud ambisyosa. May na. Bilis ka nakaisip, no? Proud ambisyosa ako, no? Loud and proud. Ako, I may be ambisyosa and you are right. Ako si Chino. Visit. Ito lang. Walang kwentang podcast presents Santa Jones. Tulungan po kami. Still a Spotify exclusive and Tayo mag-a- Anima podcast. Mag-ano tayo? Pwede na chill. Drive-thru tayo for this. Ha? Para hindi naman nasa likod. Nasa balcony. And powered by Anchor and CHR. Okay, ito na ang ating letter. Ang ating letter sender, ang pangalan niya ay Tulin. As in, Ha? Tulin. As in, Tulin. Pero letter B. Ah, Tolin. Okay. Kasi Tol. Ay, hindi ko alam. Or baka Lin siya. Ah, L-E-A-N. L-E-E-N. Or baka, ano, parang play on words na Tulin. Parang masyadong Lin. Ah, matulin. Matulin. Mag-trip. Basahin mo na nga. Ito ang kanyang blog. Ay, okay. Nag-meet kami dahil nireel talk ko siya. Hi, Direct Tonette and Direct JP. Call me Tolin. May boyfriend ako for almost 2 years na sana, all comes yung sana, kung hindi kami naghiwalay. Well, ganito kasi yun. September last year, nag-start ako mag-work dito sa Korea as factory. Oh, kamsahamnida. Kahit hindi. Ang sabi. Bakit nag-thank you? Hindi lang yung wala. Ito na naman ang thank you for ano, mga OFW. Yeah, thank you for your service. Yes. Yes. Okay. Then, itong boyfriend ko na mga panahon na yon is walang trabaho. Okay lang sa akin kasi kakatapos lang din naman ang contract niya, so baka gusto niya muna magpahinga na kahit konti. Pero from time to time, kapag may nakikita kong job post na qualified siya, ay sinesend ko sa kanya. Minsan pa nga, ako na mismo nagsisend ang resume niya sa mga email kapag may hiring. Then, December came. After 3 months. Then December came. Magka-busy kami. Video call. Video call. Iba kasi Yes. busy. Ha? Ano ba kasi ng busy sa'yo? Wala. Ano yun? Video call. Video call nga. Ano ba ang ibig sabihin ng busy? Wala. Umamin ka. Ano yun? Tuloy mo na. Tuloy mo na. May pull out pa kami.
Ito na. Then December came, magka-busy kami, then nasabi niya na January nga daw is mag-start na ulit siya maghanap ng work. Eh di sa isip-isip ko, di ba pwede kong ganon? Pero mga Inday, April na, wala pa rin siyang work. Then niremind ko siya, sasabi ko, akala ko ba mag-work ka na ng January? Kasi yung next word nangyari. Akala ko ba mag-work ka na nung January? Nangyari. Hanggang sa nagtalo kami dahil sa sinabi ko na yun. Ambisyosa daw ako masyado. Nag-Korea lang daw ako, ang yabang ko na. Mukhang pera and such, taray. Okay, sinabihan siyang ambisyosa at mukhang pera. Nag-ano lang ng trabaho, mukhang pera na. Ako, okay lang ako na mukhang pera. Nasa Taurus naman. Give it to me. Tapos, and I was like, siya nasabi doon na. And I was like, I met this girl named Sasha. Saan ka pupunta? Golo-golo ka na, no? Anong mali sa sinabi ko? Anong mali sa sinabi ko? Anong problema ko pag bisyosa ako? Ano kang pera? Masama ba mga anak na maging at least financially stable? Ganun yung siguro sinabi. Saka din naman, sa akin din naman siya nangihiram ng panggala nila. Dahil wala siyang pera, pati pang loan. Tapos in the end, ako pa lumabas na mali. Taray. Ano ka dun method acting ka dyan Parang gusto ko siyang ulitin. Sa bako direct. Sa battery. Isa pa nga. Ayan. Sa lahat ng Santa ng podcast na ito, sana malinawan na siya. Dahil ako, walang nakikitang mali sa pagiging ambisyosa ko. Thank you mga direct at God bless. Ay, wala pala siyang problema. Sinabi lang niya, alam mo, medyo nakakadalawa ka na sa mga letter na Nag-grant lang siya. Sa oras Bakit kaya ganito? Nakakainis. So Sa lahat ng... Baka nakikinig yung boyfriend. Kasi ang sabi niya, sa lahat ng Santa ng podcast na ito, sana malinawan siya. Talagang pinadaan pa talaga sa atin, hindi na lang nag-usap sa VC. Kasi di ba yung show kung saan dumudulog yung mga ganitong problema nasa Senado na. Ito yun. Oh my God. Ngayon, guys, nirecord namin to ng anong May ngayon, te? May 25. May 25. Ngayon yung proclamation. Oh my God, can I just say Yeah. birthday ng nanay ko ngayon? Aww. Shout out po sa aking ina. Hello po, Aling Paz. Congratulations. Happy 71st birthday. Aww. Sana pagwakan term. Nakalagay congratulations. Parating pa lang. May quote-unquote, Aling Paz. Paano? As your son.
umiinom kami niyan madalas sa BK Maginhawa, na Tomato King sa Maginhawa. Tapos may isang beses noon, tatlo kami doon kasama din ni Shay sa kanyang best friends. Tapos inom kami sa BK, tapos lasing kami. Eh nagsara na magsasara na yung BK, ganyan. Naging close na tayo. Tapos nagkayaan kami mag-mini-stop doon sa Maginhawa, yung sa may corner, yung tapat ng Ate Fes. Tapos yun, so inom kami doon. Tapos doon kami sa bumili kami ng beer, tapos uminom kami doon sa labas kasi may stairs doon eh. Tapos sobrang kalasingan namin, humiga kami doon sa mini-stop sa labas. Ano po yun? As you know, young and fragile and 20-year-olds. Toxic. Inom kami, hindi kami toxic. Intoxicated lang. Ay, bilis niya doon. Tapos, so higa-higa kami doon, ganyan. Pero madaling araw na to. Tapos, few days after, nakita namin, meron ng CCTV sa labas ng mini-stop. Hindi naman namin alam, baka naman hindi para sa amin yun, ganyan. Pero may nakalagay na rin kasi sa labas. Yung nakalagay, higa sa labas. Grabe kayo. I think Kasi yun yung hindi legacy kayo nilagay namin. yung picture niyo as wanted. Bakit? Wala naman kaming in-order. Pero humiga lang kami. Wow. Pero nagulog kami doon. May signage, bawal umiga. So I think para sa atin yung CCTV talaga dapat. Diba? Kapag Kasi kapag bagong umiga. kapag bagong sweldo ka, no-mo ka talaga. Hindi, at saka masarap humiga dun sa mini-stop sa Maginhawa kasi pababa. Oo. Pababa yun eh, di ba? For hindi siya patag. Kulang na doon mag-sled. Ano yun? Ano tawag doon? Yung sled, di ba? Ano tawag Sled, doon? oo. Yung sa activity na yun, basta parang ganun. Sleigh? Akala ko ski. Ski yung nakatayo, di ba? Oo, nakatayo. Bobsled. Bobsled. Basta oo. Yun ang sa Cool Runnings. Taray, may pagganong ka pa. Napara ba yung Cool Runnings? Hindi. Ang alam ko lang yung Running Man. Panoorin mo yung Cool Runnings, Underdog Story. Saan yun? Netflix? Hindi ko alam, matagal na siya. As in, matagal na pelikula. Ano siya, classic na underdog story na sports movie. Based on a true story. Kasi parang Mighty Ducks, ganun. parang Mighty Ducks. Pero ang doon, alam mo yung bobsled, di ba? Yung bobsled ay sa Winter Olympics yata lang yun eh. Sa Winter Olympics kasi nga dapat may snow. Pero yung team na yun galing, teka, kailangan kong baka may erratum ako. Pero anyway, basta yung team nila galing sa isang country na walang snow. After nitong truck roll. Philippines. I think nag-snow pala sa Philippines dati. Sa puso ng Pasko. Oo, sa Pasig, di ba? Ayun. Panoorin nyo guys ang Cool Runnings. Very ganda lang na underdog story. Anyway. Yun, bakit may Yun yung kwento. nakakaalam Pag dati, nung bata-bata pa, ang treat namin sarili namin noon, no-mo, okay, video okay. Oh my God, ako video okay. Video ko talaga yung video ko sa sarili ko. Anyway, yung sa akin, nasa GMA ako dito. Yung sweldo ko sinabi sa GMA, diretso siya sa ATM. May payroll na ATM sa Malian Bank. Malian Bank,
Totoo, di ba? So, Wala ano pa ba? ata. Pero, the TF may reklamo Tamay ka agad, no? Reklamo agad sa AP, ganyan. Ma'am, ba't po ganun? Kulang po yung ano, nagtrabaho naman po ako, ganyan. Tapos, may isang beses sumobra yung bigay sa akin. Kasi sumobra na. Hindi mo inano, no? Sumobra. Sumobra siya ng 25, mga ganun. Ang laki natin, di ba? 25 or 30,000. Akala ko bonus. Akala ko bonus siya. Kasi mataas yung ratings din ng ano. Mataas ratings natin. Either, mali
Wellington. So, isang places, ito kasi yung Parinas na Ilocos Empanada. Tapos, meron doon yung Coco Meal, as in, it's the best. Kasi merong bagay, may longganisa, merong itlog na pula. Tapos, bumuli pa ako ng in-order ko yun, tapos bumuli pa ako ng special empanada. Ito yung parang double special na ate, binili ko yung merong dalawang itlog, merong longganisa pa sa loob. Kasi ganong level, kasi treat, ganyan. Milyonaryo. Oo, for the price of 300. So ano to, sa Project 6 pa to, sa may Visayas Ave. So kain ako doon, madaling araw. Tapos, so hintay, ganyan. Tapos nung binigay na, makain pa lang ako, biglang may sumisigaw sa kitchen na mga staff. Sabi, yung gasol, kasi sobrang taas. So parang, baka daw sumako yung gasol, ganyan. So kami, tatlo lang kami nandun sa store kasi madaling araw to. Tapos sumisigaw yung mga staff, yung gasol. Tapos naglalabasan sila sa naglalabasan sila sa kitchen. Tapos ako, ikakabigay lang ng pagkain ko. Teka na na siya. Siya palabas. Tapos yung dalawa, hindi niliniwan nila yung pagkain. Kasi yung aking kakarating lang. Ang tagal mo pinag-ipunan yun. Oo. Ano yun eh? Combo meal yun eh. Parang kayo yung amoy. Pero no, ganun ka ba? Kasi ako ganun ako eh. Lalo na, ngayon hindi na masyado. Pero before, yung kapag tuloy-tuloy yung trabaho, ganyan. Tapos, yung sweldo, yung titreat mo yung sarili mo kasi deserve mo naman. Ako ngayon, oo. Dati hindi. Iniipon ko bago ako makapag-treat sa sarili. Ngayon, Ano ba ibig sabihin ng treat? At paano define treat? treat came from the word treaty. Came from the word, tapos sumaba With yourself. Ang taray. Nakaisip din agad. Meron kang kasunduan with yourself na kapag nag-effort ka, meron kang ibigay para sa sarili mo. Nasa mabini na lang si Bilis ng treating Okay, Can I have the other apple juice? Basta naalala ko dati, iniipon ko siya. Tapos may goal ako. Kunyari goal ko makabili ng kotse. Grabe naman yung champo. Tingnan mo yung mga buhok mo. Talagang yun na ang talagang nanirahan sa sasakyan natin, champo. Tapos yung binangga ako. Mamini na sila. Beshi Marty. Kabili ng kotse, binangga naman. Pero sa kabilang side kasi magagaling sa Marty. 2018, 2019, parang medyo inawasan mo na ng konti yung pag-assess everything. Pero feeling ko halos sa lang. Parang na-realize ko, parang di man ako mayaman, tinitreat ko yung sarili ko. Joke lang sa akin. Ano Marty? M-A-R-N-I. Para silang makorek ako eh. Mayarado. Mayarado, wait lang. Di Marty, sorry. I'm not... Is that a cool brand? I'm not cool. Sorry po. Basta ako nga, hindi ko makita. Hindi ako kasi kalamin ko eh. Pero ang ganda ng mga design kasi. Lalo na yung Uniqlo, padala nyo na lang si JP. Oh, Uniqlo pa ako Hindi ko alam naman. yung Uniqlo X Marni. Yung every time lumalabas ako, siguro ang hindi na lang Uniqlo sa katawan ko ay deodorant. Tapos ang dami mga kasalubog na pare-pareho ko yung damit. May isang beses na nagpunta ako ng Today X Future. Tapos meron akong binili na damit ng sa Uniqlo. Ano siya? White shirt na blue stripe. Tapos pagdating ko doon, parang 4 kaming nakagano. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Ikaw. Ako, ito hindi na ito nakakatawa. I think nakwento ko na rin ito dati. Di ba nga sa galing kaming pelikula. Yung kaming tatlo ni Direct Joyce tsaka ni Irene na
ka na lang doon. Marimar. Yung Marimar naman, 3 times a week siya. 3 times a week. Tapos, so pinasok ako as a script con. Dati guys, sa teleserye, walang script con. Naabutan mo ba yun? Walang script con sa teleserye. Ang script con sa teleserye, wardrobe. Sila nag-check ng kung ano yung damit. Walang continuity. So, nung pinasok ako ni Direct Joyce, parang sinama lang niya ako sa team niya. Kasi nga, ako lang yung mawawala ng work sa tatlo sa amin. So, parang sinama na lang niya ako. Parang sinabi niya doon sa script con ko yan, tsaka pwede niya na rin gawing PA. Tapos since then, feeling ko talaga yun yung dahilan kung bakit nag-script con. Kasi ginawa ko talaga yung trabaho ko. I think, I'm the pioneering script con. Yes. I walk so they could run. Tapos, kaya tuloy, ginalingan ko as in yung mga pasa-pasa. Yun yung mga sa teleserye, diba? Yung lalo pag-ending na, yung ikidnapin na ganyan, dami pasa. Ginagalingan ko. As in, sequence, kunyari, sequence 1 to sequence 10, day 1 pasa. Sequence 11 to sequence ganito, day 2 pasa. Tapos, may picture ako noon from violet to black. Sabi ko, anyway. So, sinabihan ako. So, tinanong ako magkano yung sweldo ko. Siyempre, hindi ko naman alam kung magkano yung sweldo ng PA sa TV. So, hindi naman doon sa sinabi mo. Hindi naman doon sa sinabi ko. So, di ko alam. So, pero nung sinabihan ako ng AP, ang sweldo, AP pa nun, ang sweldo ko daw noon as PA ay 2,000 per day. Okay. 2,000 per day. Na malaki na yun Malaki na yun. Coming from 25,000 na 8 months. Nung time na yun, hindi ko alam kung malaki siya or maliit. Kasi wala naman ako idea. Wala rin akong friends na PA na pwede kong kausapin, ganyan. So, nung taping namin ng Marimar, 3 times a week. Tapos, dumadating na lang yung sweldo mo every 15 days, di ba? Kasi nga kinsenas. Tapos, nung first time, lumabas yung sweldo ko. So, ibig sabihin, naka 6 taping days kami na isang kinsenas siguro. Kasi ang taping namin ng Monday, Tuesday, then Thursday. Diba? So, kung 6 shooting days kami, ay naka 12,000 ako. 12,000 ako in 1 kinsenas. Imagine naman, 25,000, 8 months, pero nakasalahati na ako ng isang kinsenas. Kung alala ko, nung unang beses kong nakita yun, binidro ko sa ATM. Umiyak ako. Umiyak talaga. Habang mo yung cash. Habang lumalabas. As a dramatic Aries. Ano yung teledrama? Sa teledrama. Oo, pero umiyak talaga ako nung nakuha ko yung 12,000. Napaka-drama, diba? Tapos, ito yung malala. Supposedly kasi, maiiyak ka. Kung maiiyak ka ba, dahil parang shit, ito yung pinaghirapan ko, ganun. Ito yung pagka-drama ko, Naiiyak ako kasi, parang yung kinikita ko, samantalang yung mga nagtatrabaho sa pelikula na sobrang pagod na pagod. Ganun. I think pwede talaga akong tumakbo as FTCB chair. Ay, aside nga pala yan. Pero grabe, yun talaga iniyak ko. Tapos kinukwento ko yun kay Aileen. Yung sa nalasing-lasing kami. Tapos parang, naiyak ko ako. Nung una ko nakuha yung direct ay patawag ko doon kasi hindi pa kami super friends. Nung nakuha ko yung 12,000, sobrang naiyak ako kasi parang ang unfair naman ng buhay para sa mga taga-pelikula. Para sabi nga Aileen, ang problema mo. Yung mapaghanap ng problema, yung parang jowa na ay, awayan natin. Oh gosh, nakimbak mo yung drama ko. Pero yun talaga iniyak ko. Hindi dahil na malaki yung sweldo ko. Tapos after nun, naging mukhang pera na ako. Nung nalaman ko na pwede palang rumakit sa ibang kasi
Uy, kasi magaling akong PA masipag ako na PA, promise. Hindi sa binubuhat ko yung bangko ko, pero parang gano'n na nga. Talaga naman. Masipag ako na PA. Kasi nga, Umayos ka dyan. nagsiscript, nagko-continuity din ako eh. So, Talaga? nung malaman ko na pwede palang rumakit sa Pwede ibang mga naman show. palang Kasi nakaupo yung lang siya nakatrabaho dyan. ko, after Marimar, kinukuha na nila ako as racket PA. dyan Kapag lang. may dalawang unit. So, kinukuha nila ako. Merong time na 4 times a week ako rumarakit as PA. Kinukuha ko lang, kuha lang ako ng kuha. Kahit wala akong tulog, dahil mukha akong pera. Ganyan din ako dati. Yung mga segue ng segue. Oo, rakat ako na akit. Oo, as in, ay, kaya ko doon. Kaya doon ko na, yung mga partner sa paligid ng GMA. Doon ka maliligo, di ba? Makikinigo. Kaya ako kumuha na ako ng isang doon, condo na kasama ko sina ES. Kasi nga, kahit di ko masyadong natutulungan. Meron. Ano? Akala ko kumuha ng unit na dun sa motel. Kundutel. VIP sa Sogo. Ay, dalawa na yung sogo sa Morato sa Timog Ayoko nga. Magkatapat ba? Halos Oo, magkatapat. grabe competition nun. Grabe competition. Sogo versus Sogo. Totoo. Ayun. Pero totoo yun, minsan hindi talaga yung sweldo ng mga nag-work sa pelikula at saka sa TV. Minsan talaga ang laki ng difference. Kaya madalas na mga film workers talagang sumisegue. Guys, yung segue na term, siya parang yung everyday meron kang project pero magkakaiba sila. So minsan ang tulog mo na lang mga 2 pikit ganyan para lang makasegue kasi nga hindi ganun kalakihan ang sweldo. Totoo. Parang segue, parang pagka-pack up ng isang isang shoot, sa segue ka na agad sa another shoot uli. True. Na hindi ka na uwi. Sa segue ka na doon sa kabilang sa kabilang. Naranasan ko dati din na late pack up yung previous. Siyempre, kapag nandun ko, di ba? Hintay ko, tapos Dati sa yung sa shout the back up, hanggat kaya kong isegue lahat ng project na meron yung shout the back up. Kinukuha ko talaga. Pero hindi yung kasi di ba parang ang trabaho namin doon, camera caretaker, tapos and yung nagdadump. Diba, yung nagdadump, yun lang yung trabaho niya. Kasi nga nagdadump guys, yun yung nagdadump ng files. Oo, sa Nagdadump hard yun sa drive. hard drive, yes. Nakakatakot yung trabaho na yun kasi baka mapura, ganyan. Totoo. Kailangan may backup. True. So ang ginagawa ko noon, kapag sisegue ako doon, hindi magkasunod na dumper yung trabaho. Parang dump muna, tapos yung susunod na project. Kapag magkasunod na araw, camera caretaker lang. Totoo. Correct. Strategy. Pero ayun, meron ako dati segue na hindi ko na-anticipate na hindi na pala ako makakauwi ng bongga from one may dumiretso ako sa location, doon ako naligo. Buti ka nga nakaligo. Ako hindi talaga. May segue ako na ganun. I'm dirty. Pero yung pabango ko naman Atlantis galing sa bench. So Nakakalahat nakaamoy mo. Yung takeaway? Ayan. Dami rin pala natin nasabi. Akala ko kanina wala tayo masasabi. ang takeaway ko dito, excited na ako sa next sweldo natin. Kailan nga ba? Ang tagal pati. Hashtag walang malano naman. Hindi, ano ba takeaway ko dito? Yung yung petsa de peligro, di ba? Sobrang uso dyan sa mga, lalo na sa mga office worker. Pero, hanggat maaga, hanggat bata pa, kailangan matuto ng mag-ipon para hindi mo na maranasan yung petsa de peligro. Na parang, para maging financially stable ka na. Kasi nakakatakot talaga eh. Isa sa mga kinaka-depress ko dati, kawalan ng pera. Kasi nakaka-depress talaga siya. Totoo naman. Lalo pag nakikita mo yung ibang tao, parang ang dali ng buhay sa kanila. Totoo. Tapos tayo sa segue. Doon ako
libre pagkain sa shoot. Totoo. Kaya sa mga tao sa shoot, kapag may matakaw na PA, huwag kayong magagalit. Dumaan din kayo dyan. Totoo. Tsaka kung nagtitake home ng yung mga PA na mga pagkain, bakit pa? Meron siya mga housemates na gutom. Oo. At saka isa sa favorite na tinitake home ko, yung flowers na props. Kita ka? Sabi ko sa nanay ko. Kahit dati kasi diba, flower arrangement yun eh. Oo, parang sa Sagala, di ba? Oo, tapos nilalagay namin kay Mama Mary. Pinagkatotoo si Mama Mary. Huwag mo na lang sabihin na galit. Mary? O ikaw, anong takeaway mo? Ako ang takeaway ko ay parehas na sa'yo, parang siguro kasi hindi talaga ako waldasera na so sobrang kuripot ko din dati. Ngayon hindi na ako masyadong kuripot kasi meron ako pang gastos, pero dati feeling ko kaya ako kuripot kasi wala nga akong pera. Kaya nga 'di ba minsan yung pinapanggas ko 200 lang pang jeep kasi ngayon lang talaga yung pera ko. Pang boundary. Wala talaga akong pera tapos tapos pag nasa shoot ako hindi ako nagdadala ng pera. Kapag may dumadaan ko niya rin magtataho ganyan, hindi ako bumibili kasi nga kahit ganun kamura lang yun wala rin talaga akong pera pero siguro nasa ano yun nasa ano yung sinabi nila na live below your means. Actually not within your means but below your means. True. So yun. Isa yan sa mga sana na nagawa ko dati, yung mag-invest ng mas maaga. Ayun, yun lang. Ayun na lang, yun na yung takeaway mo. Yes. Pero yun, sana sa lahat, sana lalo na ngayon hindi natin alam kung ano magiging kalagayan ng ekonomiya natin. Diba? Hanggat totoo may pera, hanggat may sweldo, mag-ipon din kahit pa. Totoo. At dahil dyan, magbabalik po ang Go Negosyo. Kung kaya, true. Kung kaya. Totoo. Ayun. So, sa mga nabanggit namin mga brands dyan, Farina Ilocos Encantada, Uniqlo, Malayan Bank, baka naman, you'd like to partner with us. Lalo na po yung Uniqlo, baka naman po. Baka naman po, you'd like to partner with us. Feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify at i-click ang follow button, pati na rin ang bell button kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing may bago kaming lapag. And kung meron kayong sariling mga sweldo memories, please mention us on Twitter, Instagram, or TikTok using the hashtag ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Donette Hadaone. Ako naman at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos follow nyo rin ang aming official Instagram account at AWKP Stuffs. Diyan kami nagbabagsak ng mga update namin sa merch at mga bagong lapag na episodes. Tapos, meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan, kung saan pwede kayong mag-share ng inyong mga biniling gamit para sa sarili sa inyong unang sweldo. Hindi man ito panty o kaya beef, everyone's welcome. We-release na yung episode every Monday and Thursday, pero dahil may mga utang kami, magre-release ulit kami tomorrow para makapagbayad kami ng utang. Dahil ang lahat na umuutang ay dapat nagbabayad. Yes, para hindi tayo ma-tax evasion. Ayun, siya, bye-bye. Ayun lang, bye guys. Salmong tugunan. Paano ba mahanap ang passion sa buhay? Serious. Para kasi Milo. Para si Milo. Feeling ko mo, oh my God, sa buhay. JP Habak. Sa buhay. Tugon. Santa Jolens. Lapit. Sa kanya galing yun sa kanya galing yun. Part ng letter. Yung question niya. Iba talaga yung Pag ganun lang. Pinapadali ang buhay na yun. Pala desisyon. Palabas. Padagan. So, opening. Okay. Makilala ka, Yiz. G. Ako
Ako si Tonette at may Ano? trivia ako. Wow. Ano po yun, Kuya Kim? Na passion came from a Latin term. Matanglawin! Hindi mo sinabi pangalan mo. Sinabi ko, nung una ako si Tonette at may trivia ako at listening. Okay, sige. Okay, ako si JP at wala akong trivia. At may trivia ka rin. At wala akong trivia. Pero, I agree with Tonette. Wow. Pala agree na lang. Diba? At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Jones. Tulungan mo po kami. Still a Spotify exclusive and powered by Anima Podcast. and also powered by Anchor. If you want to start your own podcast, we recommend Anchor in CHOR. Ayun. So ang ating letter ngayon, butas na yung side. hindi siya tungkol sa pag-ibig. Kasi nga, ang mundo natin ay hindi lang umiikot Yung sa bumper at saka yung pag-ibig. likuran mo wala. Umiikot din ito sa pera, umiikot din ito sa... Ayan. So yung natin, yung letter sender, ang pangalan niya ay Unlikely Aquarius. Ooh. Ano ba mga traits ng Aquarius? Alam mo ba? Oh, hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Kung ano trait ng Aquarius. Parang wala akong masyadong kilala ng Aquarius. Oh, baka mamaya meron pala. Magtampo sila. Tapos tinanggal lahat sa Instagram eh. Tonette, Aquarius ako, best friend mo ako, Oh, yan ganyan. na nga. Yan na nga, yan na nga. Ganyan sila. Bakit kaya siya unlikely Aquarius? Ano ba Aquarius? January, diba? January. December to January. Hindi Capricorn Oh, yun. January to February. Ano? Puno na daw. Yung mga pinanganak Ng Valentine's. oh, meron pala akong kilala. Si Wade, yung producer mo. At saka si Ro. Saka si Sabihin pa ba yung Ano history ba? Meron pa ng tayo Kyrie? reservation or wala? Ito naman. Okay. Meron, pero wala namang reservation sa parking. Okay. Nag-ano? Kaya hindi sila nagkatuluyan kasi magka-birthday sila. Ha? Ano ba yun? Malay mo, hindi sila nagkatuluyan eh. Oh, anyway, go. Ito na Read yung the letter. Okay, so ang ating letter sender nga ay si Unlikely Aquarius. At ito ang kanyang biham. Paano ba mahanap ang passion sa buhay? Hi, Direct Tonette and Direct JP. While listening to your humble beginnings episode, pati na rin lahat ng shoot. O, diba? Kahit fairness, mainit-init pa. oo, tsaka kahit pa paano, meron silang nakuha doon sa episode. Kahit At saka hindi ka masyadong naghanap, no? Hindi ka masyadong naghanap ng letter. Yung mga una lang yan. Ganyan siya. Ganda na kasi na. Wala pa lang bilis makahanap. Meron agad. Mainit yun Sarap magkape dun sa, kasi kapag terrace. nabasa pa natin ito ng December, wala na. Bagay. Oo. May pa-isaw rin pala. Daming dahilan na. Ito na nga. While listening to your humble beginnings episode, pati na rin lahat ng shooting and taping memes episode, ramdam na ramdam ko yung passion nyo sa trabaho at sa craft nyo. Hindi ka sure. Naniwala ka naman agad. Bas lang yun, pang content. Cloud chaser pala. Cloud chaser pa. Kaya sabi niya, napaisip ako, paano ko ba mahanap yung Ano kanyang yung mga passion sa panali mo? trabaho o sa life in general? Look, hindi ako fresh grad na nagsisimula pa lang. Batchmates tayo, Direct JP. Oh, classmate ko ba to? Batchmate lang, relax. Batch ko pala. Batchmate. Okay. So, kakagraduate lang niya 5 years ago, kung gano'n. Hindi ko alam. Talaga ba? Hindi ko kasi alam kung joke o na pag ikaw na nagbabatoy. Ito na, wait lang. Na alam eh, Batchmates tayo, Direct JP. After graduation, nag-law school naman kasi hindi alam ang gagawin sa buhay. At nabudol ng magulang. Ayan, taray. Nabudol ng magulang na mag-aboga siya na lang. Taray. Ang yaman ng pambudol. Oo,
Kailangan ba natin patayin yung aircon? Paano kaya siya napudol ng magulang niya na mag-low? Oo nga, no? Ang galing naman nun. mo. Di, malamang. Gusto rin niya kahit paano. Oo, siguro kung baka pinangakuan siya ng magulang niya ng after, kapag nakapasa ka sa bar, meron ka na agad kaso. Nakapag-Disneyland siya. Disneyland na muna. Or meron kang cheesy. Kaso agad. Meron kang cheesy sa Uniqlo. Hello, Uniqlo. Uniqlo. Ex-Marine. Marnie. Anong Marine? Sorry. Marine na sabihin ko. Ayan. Pangarap ng nanay ko, I passed the bar. Hindi madali pero kinaya. Power. Talaga? Ang galing nga. Diba? Nabudol na yan Oo, sa lagi na yun, di pa niya masyadong gusto Oo, pero bumasa. Matalino to. Kasi nga batchmates kami. Wow. Bakit? May problema ba? Dahil doon. Oo. Kapag yung 2004 ka pumasok na college, nga, medyo yun yung talagang peak ng mga, yung alam yung gomborza, ganyan. Alam nyo ba yung gomborza ng panahon nyo? Hello. Parang nag-isip ka doon. Baka patanong ko ano yun. Bakit ganon? Parang hindi ko nararamdaman yung passion sa pagtatrabaho. Is it normal to dread going to work every day? Is it normal to feel na I don't belong here? Pero hindi ko naman alam. Friends ko, isipin ko raw kung saan ako masaya o kaya saan ako magaling. Oo. Basta yun to. Bakit? Sabi niya, ang galing mo, Direktonet. Dahil high school ka pa lang. Ba't parang may panunumpat? Diba? Bakit yung pagkakasabi niya bilang Clara sa para Clara? Ang galing mo, Net. Parang kasalanan ko. Ano mo naman? Ang galing mo, Direktonet. Dahil high alam mo na ang gagawin mo. Kapa ng 24 na sardinas. Actually, wala din kasama yun. Overachiever talaga. Mahal na siguro dito. Kasi yung iba mga lang nakabente. Oo. Talagang going beyond. I think ikaw na yung magiging spirit animal nila. So? I think pwede na talaga akong sumali sa next season ng The Apprentice. Ay, akala ko Go Negosyo lang. Hindi. Second level na ako. Hindi na ako tinanggap sa Go Negosyo. Overqualified ako. Sino nagsabi? Baka ako yung gawing logo, yung letter O. Baka ako. Michael Jordan sa Nike. Or feeling ko, diba, Go Negosyo, tapos magkadikit yung O tsaka N. Tapos, yung yung animation nung Go Negosyo Tayo logo, naisip ha. parang lalaro Natuwa ka din ba yung sa pangalan mo dun sa ON sa Tonet. Oh, nice. Animator. Yun. Pa-check kami nung Go Negosyo. pa-check po kami ng offline. Missed opportunity. Oo, missed opportunity talaga Go Negosyo. I think ready na rin yung face ko for letter O. bilog na po siya. hinog na po for letter O. Napaisip talaga ako. Napaisip siya dahil high school ka pa lang, alam mo na yung gagawin mo dun. Oo, sabi sa'yo may panunumbat yan eh. Oo. Napaisip talaga ako, bakit wala akong pangarap? No? Tonet, yung binigay mo sa kanyang realization ay dahil baka wala daw siyang pangarap. Oh my God, kasalanan mo to. Bakit naman walang pangarap? I'm sure meron. Bakit
this kasi ito letter lang. at 1:20 in the morning. Resort, Kung walang resort. sense, pasensya na. Maraming salamat mga direk. O, Tonet, kasalanan mo, ikaw tumulong dito kay Unlikely Aquarius. Wait lang, nakapasa siya ng bar. Nakapasa siya. So, Ngayon, attorney siya. nagtatrabaho na siya. Oo, nagtatrabaho na siya ngayon Attorney siguro. Unlikely Aquarius. Oo. Or Unlikely Oo. Attorney Aquarius. Ayaw, ito pala ikaw. Or, may last option. Unlikely Aquarius Attorney. Aquarius Attorney. Sa dulo na lang, parang PhD. Anong maipapayo mo kay Unlikely Aquarius? Ano yung pinaka-question niya? Ang pinaka-question niya ay, bakit wala akong pangarap? Pwede pa kaya ako magkapangarap? At kung mahanap ko man ang gusto kong gawin pero hindi related sa profession ko, hindi ba parang sayang lahat ng taon at pera na inubos ko sa pagtatapos ng pag-aaral? Okay, pass. Yung pangatlong question muna, pakiulit. Sorry. Ang pangatlong question niya, ng taon at pera na inubos niya sa pagtatapos ng pag-aaral kung mahanap niya yung gusto niyang gawin. Ba't parang galit ka na rin? Kasi ang galing mo, Tonet. Dahil high school ka pa lang, feeling ko. alam mo na ang gagawin mo. Actually, medyo inano ko ngayon kasi actually grade school pa lang ako. Alam ko na. Wow! Ang ina. Kapag dito may letter na dahil grade school pa lang, alam mo na yung gusto mo. Visit. Ako, dun sa third question. Ano nga yung third question? Hindi na paulit-ulit ang gusto. Ano? Uto-uto na pala. Oo. Tignan mo si JP, alam niya yung passion niya, pero uto-uto na. Ito yun lang. Ano ba? Alam ko ano. Diba? O at least, kung gusto mo, Ano? okay na lang. Okay. Hindi ako. Ano yung mga aso malalaki? Na puti? Kanya, na ayaw ko nang banggitin ulit. Yung third question niya na, hindi ba kung maghahanap siya ng ibang passion, kung mahanap niya ibang passion, hindi ba nasayang yung pera at oras na ginugol niya dun sa hindi naman niya passion? My answer to that, well, ay hindi siya nasayang kasi experience pa rin yun. At yun yung naging dahilan kung bakit mo nalaman sa sarili mo na hindi mo nga yun passion. Parang kailangan mo yun pagdaanan para maging mas ganap, mas buo yung desisyon mo na may iba akong gusto sa buhay. At kinailangan ko pagdaanan yun. Kahit na syempre matagal yun, yung law school, napakahirap ng pagpasa sa bar exams. Parte pa rin yan ng paghahanap mo ng passion. Kumbaga, huwag mo siyang tignan siguro as sayang, pero parang parte siya, siguro bilang writer or bilang storyteller, parang wala talagang sayang na karanasan. Yeah, Mag-answer dito sa Marno. Oo. Magastos nga lang, pero Inuubo daw yung sasakyan kumbaga, niya. ikaw lang yung may kanyang story at yung So, chapter sobrang na yan, yung part ng story mo na in the future, kung ano man mahanap mong passion, magiging yan, malaking parte yan ng susunod mong passion. Naku, lalo pag kunyari pagiging writer, malaking malaking bagay yan yung ganyang pinagdaanan mo. Parang hirap na hirap Sa siya. pagsusulat, pagbuo ng mga kwento. No, you're so Parang great. wala lang kung gusto niya maging writer. Feel ko gusto niya maging entrepreneur kasi ang galing mo daw eh. Turuan ko siya, turuan kita. Papa-webinar mo, TED Talks, baka naman. Tapos, yung topic mo entrepreneurial. Naloko yung mga tao, ha? Meron. Bagong career nito, Ness. To be an entrepreneur. Yun lang. Tapos yung picture mo doon, itong picture mo sa Zoom. Walang O, connect. diba? Ayun ata. Black and white ba? Ay. Ayan. Ako feeling ko, ay hindi totoo na wala akong pangarap. Kasi
kang pangarap, unlikely Aquarius attorney. Kasi nagkakaroon ng ganitong dilema. Kasi merong nasa utak mo siya na meron kang gustong gawin. Hindi mo lang mag-grasp kung ano ba siya. Diba? Tsaka kapag sabihin natin, lawyer nga siya, ganyan, tapos hindi siya masaya sa ginagawa niya, tapos tinuloy niya pa rin, mas madali kang ma-burnout sa ginagawa, sa trabaho mo, kasi hindi mo siya gusto, hindi mo siya mahal. Amen? So, Raise the roof! Yan, luma. Tsaka marami akong mga kilala na for example, nag-work sa film. Sila? Alam mo si Che Espiritu? Sige, yes, go. Si Che Espiritu ay registered nurse. Oh. Tapos nagpelikula siya. So alam mo yun, parang Gagawin natin. tulad mo, rin siya, nasa ibang